no? So maniobra. Imamaniobra natin siya, mamaneuver natin siya kasi sarado yung kalsada, kailangan natin ibalik. So pag ibabalik nyo siya, okay, titingnan nyo muna yung sitwasyon ng kalsada. Ano bang klaseng maneuvering yung gagawin ka? Una, U-turn. Yung U-turn po, yung pag-ganon. Pangalawa, 3-point turn. Yung 3-point turn naman pag ganyan. Sunod, 3-point turn. Yung isa naman, 2-point turn. Hahanap kayo ng space or driveway sa kanan nyo kung saan pwede nyo i-atras yung sasakyan nyo pag ganun. Pabalik. Kagaya po nung ginawa ko kanina, in-atras ko sa doon sa car wash. Kasi kaya po ang ginawa ko ipaatras gawa ng hindi po kakasya yung sasakyan natin pag nag 3-point turn. Kaya pag gumamit po tayo ng 3-point turn, siguro make sure na ito pong kalsadang to ay mas malapad dun sa haba ng kotse nyo. Mas malapad. Oo, kasi kung malapad yung mahaba yung kotse, mali ito, nakaganon lang yun, hindi kakayanin. Ang 3-point turn din, pwede lang natin i-apply yan kung hindi ganun kabisi ang kalsada. Halimbawa po, yan sa labas, ang dami mga sakyan, nagmaniobra ka dyan, ginanon mo. So lahat ng dumadaloy na trapiko na yan, haharangin na natin sila. Unlike yung 2-point turn, hihinto ka lang sa gilid, hinto ka sa gilid, iiwas sila sa'yo, may bakanting space doon, makaka-atras ka papunta sa likuran. So makaka-atras ka papunta doon. Anong, kuya, paulit ngayon, 2-point turn, 3-point turn na yan? Sige, ito siya, dito ko po sa pakilan na yun. Ito yung isa na nakakalito. Ito yung pinaka, ano kuya, ito parang difficult, ito yung pinaka-difficulties ko yan, ng pag driving, parking, kung paano ako magmaniobra. May 2-point turn, 3-point turn, at saka ito yung isa, 3-point turn, 3-point turn, 3-point turn. Okay, so yung 3-point turn, itong kalsada, dead end. Okay, ito po ang kotse nyo, harap kayo doon, kailangan nyo bumalik. Una, titingnan nyo muna tong side mirror mo, may dumarating, clear, na-search nyo na yung kalye. Now, move forward and then full turn left. So papunta doon. Pangalawa, stop, lagay sa reverse, tingnan yung paligid kung safe nang umatras, lingon sa likod, ikot sa kanan, reverse. Reverse. Okay, and then reverse din yan. Pag gano'n, so kanan yun, turn right, reverse, and then forward na kayo. Ayun. Balik dito. So yun ang 3-pointer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3-point turn pala tawag dyan. Yung isa naman, si 2-point turn, pag dead end ang kalsada. Okay, ganun din. Pero mas maliit siya. Ito kuya, parang mamaya picturean ko nga yun. So mas maliit yung kalye niya. Mas maliit yung kalye. Gawin nyo lang. 2-point turn yan? 2-point turn po ito. 2-point turn. Okay, so ito yung first position. Tignan lang yung distance dyan. Dapat may space din. Okay, yung dulo ng kotse nyo. Ito mas maliit ang kalsada nito? Mas maliit ang kalsada nito. Hindi niya kaya gumanon. Yung dulo ng kotse nyo, lampas nyo lang ng konti dyan. Sa kalsada na yan. Driveway man yan, kalye man yan. Then atras kayo, pakanan. Tingnan muna yung likod bago gumalaw. O yung paligid. Atras, right. Okay, so ito first position niya. And then forward na kayo. Hanggang sa makalabas na siya. So gano'n na siya, 2-point turn. Okay, so kasi hindi siya basta maigaganon Hindi siya pwedeng gumanon no? Hindi pwede kasi maliit. Kahit ganito kalaki din yung kalsada, hindi rin kayang mag U-turn. Halimbawa po itong buo na yan, from wall to wall. So yan po yung lapad ng kalsada, kaya niyang mag U-turn. Pero pag hindi ganito kalaki, hindi niya kayang i-U-turn sa kanya. So either lang sa dalawa. Pero syempre bago natin execute yan, lagi muna natin pag-aralan yung sitwasyon ng kalsada ko. Alin dito sa dalawa yung pwede natin gamitin. Ang galing. Okay, sige. So gagawin muna natin ito. 3-point turn muna. 3-point turn. Gagawin doon namin yung 3-point turn. Pindutin.